Amen. Patuloy po tayong magpuri sa Panginoon sa pakikinig po ng kanyang salita. Tinatawagan ko po ang mensahero sa gabi ito, si Bishop. God bless po. Pati super nag-praise and worship ay. Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah! Iba pala pag ma-miss niya ako, ano? Bakit pa ganyan natin ang Okay po. Ngayong gabi po ay darako tayo sa salita ng ating Panginoon sa aklat po ng Matthew chapter 2 verses 2 hanggang 12. Ganito po ang sinabi sa magandang balita Biblia. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila na saan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin siya sa silangan, ang kanyang bituin. Kaya't naparito kami upang siya ay sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda ay hindi pinakahamak sa mga pamunahing bayan ng Juda sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina, nagpatira pa sila at sinamba ang bata, inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insinso at mera. Nang papauwi ng mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na wag nang tumuloy o wag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan na pauwi. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang masalita na ating pong nabasa. Mula po sa talatang ito po yung kwento ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo na tinatawag nilang Pasko. Kaya nagkaroon po ng Pasko, nagkaroon ng tinatawag nilang Christmas because of the birth of our Lord Jesus Christ. Ang tema ng mensahe ng Panginoon is ang idinulot ng Pasko. Marahil sa atin po, tuwing sasapit ang buwan ng December, ay abalang-abala ang mga tao. Abalang-abala ang bawat isa na pinaghahandaan ang December 25 na pagdiriwang ng Kapaskuhan. At sinasabi po ng Biblia, wala pong eksaktong buwan, wala pong eksaktong araw kung kailan ipinanganak ang ating Panginoon. But ang tao ay nagdiriwang ng Kapaskuhan every December 25. Ngayon naman, kung alam po ninyo yung isang sikta ng religion na the Divine Crusaders of Christ or yung tinatawag na krusado,
Ang Christmas po nila is September 25. Yung kapanganakan naman ng kanilang founder. Kung hindi pa po kayo nakakita ng simbahan ng Cruzado, ito po yung malaking simbahan na may corona. Na ang pinaka-main office po nila ay dyan po sa San Fabian na Pangasinan. So dito po, para makita po natin itong ating binasa, ano nga ba ang idinulot ng Pasko? Meron pong 4 na key na idinulot ng Pasko. Number 1, nagtanong-tanong sila na saan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya naparito kami upang siya'y sambahin. Unang key na idinulot ng Pasko, katanungan. Nung ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, linawin po natin na sinasabi ng Biblia, wala pong hari. Ang pinagpakitaan ng bituin ng Panginoon ay ang mga 3 pantas. They are the wise men. Itong mga wise men na ito, kaya tinawag silang wise men because sila po ay mga astrologers. Alam nila yung panahon. Alam nila yung magbasa ng bituin. Alam nila magbasa kung kailan lulubog ang araw, kung kailan lulubog, magpapakita ang buwan, ang mga bituin. Alam nilang lahat yan. Dahil sila ay mga astrologers, pinag-aralan nila yan. Minsan nga, yung mga magsasaka po natin, nagiging astrologers na rin. Alam nila kung nagtudo. Ang muda, hanang bagsak di todo. Dahil manalon, ang muda. Dahil iti tiyempo, iti panpanawan. Iti tiyempo, iti panagtatalon. Tiyempo, iti gaaw nga kunada. Ganyan po yung mga wise men. Kaya itong mga wise men nito, ay nagpunta sila doon sa Jerusalem at nagtanong sila kung saan ipinanganak ang Panginoong Hesus. Nagkaroon ng katanungan. Hanggang ngayon po, pinagtatalunan pa rin yung buwan at pitsa kung kailan nga ba ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Maliwanag po sa Biblia na very silent po ang Bible na hindi po niya sinabi na panahon na buwan ng December at araw ng 25. Ang sinabi ng Biblia ay taglamig. Panahon ng taglamig nung ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. So pagpasok pa lang ng Berman, September, mararamdaman na po natin yung lamig. Sa ating bansang Pilipinas, iba-iba po yung klima. Pag summer natin dito sa baba, month of January, February, March, April, mainit na po dito sa atin, pero aakyat ka ng bagyo, napakalamig. Iba-iba po yung klima. Sa ibang bansa naman, iba din po yung klima. Kaya pinag-aawayan kung ano ba yung kalendar na susundin natin, Jewish calendar o Gregorian calendar. Yung sinusundan po kasi natin, yung calendar na ginagamit po natin, that is Gregorian calendar. Yan po yung sinusunod natin, Gregorian calendar. Hindi yung Jewish calendar ang sinusundan po natin ngayon. Iba-iba po kasi yung pitsa. Ang Jewish calendar, yung month of April nila, kung hindi ako yung month of April natin, kung hindi ako nagkakamali, that is Nisan sa kanila. So, iba-iba po yung panahon na hanggang ngayon ay nagkakaroon ng mga pagtatalo-talo, nagkakaroon ng mga katanungan kung kailan ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, na hindi pa rin ma-resolve kung kailan nga ba ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. That even born-again Christians, they are celebrating Christmas every December 24. But sa atin po, instead of Christmas, ang gagawin po natin, mas mainam, year-end celebration. Amen. Amen.
At kung papansinin po natin yung salitang Christmas, pag nag-greet po kayo ng Christmas, o nag-post po kayo sa inyong mga social media, huwag pong gamiting X plus mas. Yung salitang Christmas, from the word Christ plus mas. So yan po ang ibig sabihin ng Christmas. Si Christ ang dapat maparangalan. Si Christ ang dapat maitaas. Si Christ ang dapat maging sentro ng ating pagdiriwang. Amen. Amen. Marami hong naniwala, iwan ko, pati kayo nung bata siguro, na hanggang ngayon, bukang bibig natin si Santa Claus. Ang sentro po ng selebrasyon ng Christmas is not Santa Claus. Si Santa Claus po ay lumang istorya. Hindi po totoo si Santa Claus. Si Santa Claus po, ang kanyang tunay na pangalan, siya po ay si Saint Nicholas. Si Saint Nicholas, dahil kilala siya sa kanilang lugar na mapagbigay, kilala siya sa kanilang lugar na magaling magkawang gawa, kaya tinawag siyang, nung namatay, itong si Saint Nicholas, tuwing sasapit ang December, naalala nila ngayon itong si Saint Nicholas. Hanggang sa kinanon nila and then naging Santa Claus. Na dito rin humihiling ang mga bata ng mga regalo na kahit ng mga bata tayo na sinasabi ng mga magulang natin na hingi ka ng regalo mo kay Santa Claus. At kahit ngayon, nagiging bukang bibig din natin na, ay, Santa Claus tapos ni Pastor, Santa Claus tapos ni Pastora. So, parang ang nagiging sentro ng selebrasyon ay si Santa Claus, but hindi po si Jesus Christ. So ito po yung idinulot ng Christmas, ng Pasko, itong tinatawag na katanungan. Minsan nga, nagtatanong na tayo, ananay mo't saganang pagpasko di balay yun o pa. So nagkakaroon na tayo ng mga katanungan. Ano kayang magandang iregalo? Ano kayang magandang ibigay? Katulad sa akin, tatlo yung reregaluhan ko. Ano kaya yung magandang iregalo dito? Nagkakaroon ka ng katanungan. Na hanggang ngayon, yung idinulot ng Paskong yan, meron pa rin yung key, yung katanungan. Pangalawang key na idinulot ng Pasko. Sa verse 3, nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Pangalawang king, kaligaligan na ang idinulot ng Pasko. Nung malaman ito ni King Herodes na ipinanganak na nga ang sanggol na tatawaging Mesiyas o tagapagligtas, na tatawaging Prince of Peace, tatawaging Wonderful Savior, tatawaging tagapagturo, naligalig na ngayon si King Herodes. At dahil sa kanyang kaligaligan, sikreto niyang tinipon ang kanyang mga pari, yung mga punong pari, yung mga tagapagturo ng kautosan sa Jerusalem. Sinikreto niya itong kinausap, sinikreto niya itong tinipon sapagkat naliligalig na si King Herodes. Kasi alam ni King Herodes na yung batang isinilang
ay siyang tatawaging hari ng kapayapaan. Siyang tatawaging tagapagligtas. Kaya naligalig na siya. Alam niya na yung kanyang pamamahala ay magtatapos na. Alam niya yung kanyang pagiging hari ay magwawakas na. Kaya nagkaroon ng kaligaligan. At dahil sa kanyang kaligaligan, wala na siyang peace of mind. At dahil sa wala na siyang peace of mind, kung ano-ano na lang yung pumapasok sa kanyang isipan. Naranasan niyo ba mga kapatid na pag wala kang peace of mind, minsan kung ano-ano yung naririnig mo, sasabihin nila, at damang mangag na pastor, meron akong na-encounter na meron daw siyang naririnig na ang naririnig niya ay kukunin yung kutsilyo. Kaya sa kanilang bahay, sabi ng kanyang mister, Pastor, talagang nilalayo namin, tinatago namin yung mga kutsilyo kasi minsan may naririnig daw siya na busis na kunin mo ang kutsilyo. So, lagi kong kinakounsel itong teacher na ito. Babae itong teacher na to. Once a week, pumupunta ako sa kanilang bahay, kinakausap ko siya. Kumusta na po, ma'am? Ito po, Pastor. Pag nag-pray po kami, ngayon, gumagaling. After ng ilang mga araw, bumabalik na naman. Kaya ang request nila sa akin noon, Pastor, dapat weekly ka po dito sa bahay na ipag-pray. Kaya ang sabi ko naman, okay po, wala pong problema, pero dapat tulungan din ni Madam yung kanyang sarili. Huwag siyang magpatalo kung ano man yung naisip niya, yung kanyang naririnig. Basta ang sasabihin ko lamang po sa inyo, ang hinihiling ko lamang po sa inyo, huwag po kayong pupunta sa kahit sino na magpagamot. Kasi pag nalaman ko po na pumunta kayo na nagpagamot, hindi na po ako pupunta dito para ipanalangin po kayo. Sige po, Pastor, sabi nila. Binigyan ako ng wisdom ng Panginoon. May isang buwan na pumupunta ako doon. God, give me wisdom. Tinanong ko si Madam, puso sa puso. Ma'am, wala po ba kayong problema? Pwede kayong mag-open sa kanya. Hanggang sa very stressed na pala si Madam at the time. Dahil yung kanyang anak na minor nabuntis. Hindi niya matanggap. As teacher, yung anak niyang babae nabuntis. Hindi na matanggap. Yun, nagsimula yung kanyang stress hanggang sa natatalo na siya ng kanyang emosyon. Then sabi ko sa kanya, Madam, kahit anong gawin po natin, nandiyan na yan. Ang susi lamang para matapos magwakas ang kaligaligan sa puso po ninyo at sa isipan po ninyo, accept the fact na nabuntis ang anak niyo. Pero tingnan nyo, nung tinanggap niyang katotohanan, napakasaya ni Madam. Hanggang ngayon, siya pa'y agaw-awir. Kaya ubig ng anak niya. Kilala na ho ninyo ito. Iwan ko kung na-meet na ni Pastora mismo. Doon sa Pugo, Sicily. Santa Ignacia, Tarlac. Siya po yun. Yung Madam na yun. Na hanggang ngayon sa buhay po natin, nagkakaroon tayo ng kaligaligan. Naliligalig tayo na walang handa, walang pagsalusaluhan sa loob ng tahanan itong Christmas. Kapatid, hindi po mahalaga ang handa. Huwag kang magpaka-stress. Huwag kang maligalig sa mga bagay na pinagbibisihan ng mga tao itong buwan ng December. Katulad ni Herodes. Pangatlong king na idinulot ng Pasko. Pagkatapos, sa verse 8,
Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Ito ang matindi na little K. Kaplastikan. Kaplastikan. Ang sabi ni King Herodes, sige, pumunta na kayo sa Bethlehem. Hanapin ninyo kung saan ipinanganak ang sanggol at kapag nahanap ninyo, bumalik kayo sa akin at sabihin ninyo para ako rin ay sumamba. Pero ang totoo, hindi sasamba. Papatayin niya yung bata. Kaya dito pa lamang, panahon pa lamang ng kapanganakan ni Jesus Christ, meron ng plastic na tao. At ang plastic na taong yan, walang iba, kundi si King Herodes. Tingnan mo yung katabi mo. Yung nasa likod mo, tingnan mo nga. Ano, plastic ba siya? Kaplastikan. Kaya dapat tayo po na bilang mananampalataya, huwag tayong maging plastic. Amen? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, nasa likod mo, nasa harapan mo, huwag kang plastic. Gusto lang sumamba para makita na sumasamba. Ito pag nagsimula na po ang simbang gabi. Lahat ng simbahan, punong-puno. Hanggang sa labas. Pati madaling araw yan. Gabi, madaling araw. Punong-puno. Iwan ko 10 days ata yan na ginagawa nila yan. Pero after ng simbang gabi, halos wala ng katao-tao sa mga simbahan. So doon pa lamang, makikita na natin yung pagkukunwari. Kaya sa ating pagsamba sa Panginoon, dapat huwag tayong mapagkunwari. Yung makatotohanan, yung pagsamba natin sa Panginoon, huwag po nating gagayahin si Herodes na nagpakita na kagad ng kaplastikan na sabi niya, sige, hanapin ninyo at kapag nakalaman ninyo kung saan ipinanganak, balik kayo dito at ako'y sasamba din sa kanya. But ang intensyon ni King Herodes, hindi siya sasamba, kundi papatayin niya yung sanggol. Papatayin niya yung bata. Pang-apat na key. Pagkarinig sa verse 9, pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Kasig-gasigan. Tingnan ninyo itong mga tatlong pantas na ito. Itong 3 wise men na ito, wala silang sasakyan. Ang kanilang sasakyan noon is Kawasaka. Hindi Kawasaki, kundi Kawasaka. Wala silang motor. Mga bundok. Bunobundokin yung lugar. Nagpapastol ito ng mga tupa. Kailangan nung magpakita sa kanila ang bituin na sinyalis na ipinanganak na ang tagapagligtas. Nagkaroon sila ng kasigasigan na hanapin yung lugar. Wala pa silang Google Maps noon. Wala pa silang Waze noon. Mabuti pa ngayon, yung cellphone natin, may Google Maps, may Waze. Kahit hindi mo alam yung lugar na pupuntahan mo, sabihin mo lang sa cellphone mo, ituturo ka na ng daan. Kung saan ka pupunta, wala kang kaligaw-ligaw.
sa pupuntahan mo. Pero itong three wise men na ito, between lang yung naging guide nila. Yung between ang nagtuturo sa kanila kung saan ipinanganak yung bata. Gabi, sa kalagitnaan ng lamig, naglalakad, ipinakita ng three wise men na ito yung kanilang kasigasigan na hanapin kung saan ipinanganak si Jesus. Nakita nyo na ba ngayon? Nagsimula na ba yung carols? Yung mga nangangaroling? Ang sisigasip po nila, di ba? Yung ibang nanggaling pa sa ibang lugar. Dumayo pa ng mga roling, naglalakad yung mga yan. Nagkaroon ng kasigasigan. May purpose. Bakit sila nangangaroling? Itong mga three wise men na ito, meron silang purpose. Bakit nagkaroon sila ng kasigasigan na hanapin kung saan ipinanganak si Jesus? Yung kanilang purpose ay para sumamba doon sa bata. Kaya sa buhay po natin, mga kapatid, magkaroon tayo ng kasigasigan sa paglilingkod, sa pagsamba, pagpupuri sa ating Panginoon, katulad ng three wise men na ito. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At nung kanilang paghahanap, ang matindi pa nito, may dala-dala sila. May dala-dala sila. Ang hirap kaya yung maglakad na nakabakpak ka lang. Yung paglalakad mo pa lang na ganyan, na nakabakpak ka o nakamalita ka, ang hirap na. Itong mga three wise men na to, punong-puno sila ng mga gamit. At yung dala-dala nila ay mga mahalagang bagay na hindi lamang sila basta sasamba sa Panginoon. Hindi lamang nila basta nagkaroon ng kasigasigan na hanapin kung saan ipinanganak si Jesus para sambahin, at doon sa pagsamba nila, hindi lamang basta-basta sasamba sila sa Panginoon, kundi magbibigay sila ng regalo doon sa bata na kanilang sasambahin. Sa panahon natin ngayon, meron tayong tinatawag na baby shower. Doon sa baby shower, tayo ang nagre-regalo doon sa bata, di ba? Pag dinala sa simbahan o kaya sa bahay, nagkaroon ng baby shower, nagre-regalo ang mga imbitado doon sa bata. So itong ginawa ng three wise men, may dala-dala sila. Anong dala-dala nila? Nang sabi ng Biblia, yung mga mahalagang bagay. Yung gold, insinso, at myrrh. Ito yung dala-dala nila. Bit-bit nila. Dahil napakahalaga ang mga gamit nito. Na yung ginto, ito yung pinag-aawayan ng maraming tao. Ipinapakita lamang nito yung regalo nilang gold, yung pagiging hari ng ating Panginoong Jesucristo. At nung makita nila yung bata, sabi ng Biblia, sila'y nagpatira pa at sila'y sumamba sa ating Panginoon. Wala pong Santa Claus doon. Only three wise men, Joseph, Mary, at saka si Jesus na andun sa sabsaban. Plus, yung three wise men. Sila lang ang nandun. Kasi walang gustong tumanggap na mga hotel, walang gustong tumanggap na mga inn, na mga paanakan noon panahon. Kina Joseph at Maria.
Kaya napunta sila sa kulungan ng mga tupa. Yung pinaghigaan, pinaglagyan ng lampin is mga dayami. Mga kinakain ng mga kalabaw, ng mga baka. Doon nahiga ang ating Panginoong Hesus. Kaya nung pauwi na ang mga ito, nangusap ang Panginoon sa mga pantas, sa mga wise men, sa pamamagitan ng isang panaginip, na huwag na silang bumalik kay Herodes. Kasi ang balak ni Herodes ay patayin yung bata. Mga kapatid, sa gabi pong ito, the center of our celebration of this festivity is no other than our Lord Jesus Christ, the author, the founder kung bakit mayroong ipinagdiriwang ng buong mundo na Kapaskuhan. Tayo pong lahat. Tayo po ngayon. Pag meron pa akong mga pagkakataon, tatalakayin po natin yung star. Ang star ng buhay ko. Para maunawaan po natin ano nga ba ang Christmas. Sa buhay po natin as Christian, para may makapagdiwang tayo ng tama na ayon sa salita ng ating Panginoon. Walang mga palamuti. Walang mga kung ano-ano pa. Ang prinsipyo ng mga iba, nagsugnog mo na balayo kasla ng Christmas o by Christmas light. Yes, maganda po maglagay. Pero there is a danger. Marami na akong nasunog dito sa Christmas light. Hindi po masama maglagay ka ng Christmas light sa bahay nyo. Okay po yun. Pero sana hindi doon nakasintro yung kagalakan ng ating pagdiriwang ng Kapaskuhan. The last na key ay dinulot ng Christmas. Kagalakan. So, nawa, magkaroon tayo ng kagalakan sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sabi nga ng awit, araw-araw ay magiging Pasko lagi. So, araw-araw dapat magkaroon tayo ng kagalakan, kasigasigan sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Panginoon, sa gabi pong ito, maraming salamat dahil naunawaan namin kung ano nga bang idinulot ng Pasko. Tanggalin mo sa aming mga puso, sa aming mga isipan, sa aming mga buhay, ang kaligaligan at kaplastikan, Panginoon. Kundi, ang ilagay mo sa amin, Panginoon, ang kasipagan, kasigasigan, kagalakan, Panginoon, na magpuri, sumamba sa inyo. Help us, Holy Spirit, na maging sentro ng selebrasyong ito, ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Walang iba kundi ang aming Panginoong Kristo, na siyang author kung bakit merong Christmas sa buong sanlibutan. Thank you for the birth of our Lord Jesus Christ. Thank you, Panginoon, sa kapanganakan ng aming Panginoong Kristo. Salamat sa buhay ng aming Panginoong Hesus. Salamat po. At tulungan mo kami, Holy Spirit, na sa aming paglilingkod sa Panginoon, sa aming pagsamba, ay maging tunay yung pagsamba at paglilingkod namin
sa Diyos. Kayo lamang ang nakababatid ng laman ng aming mga puso't isipan, Panginoon. Kung may nakikita kang mali, itama mo, Panginoong Isus. Itama mo yung aming intensyon, itama mo yung aming motibo, itama mo yung aming puso sa aming pagsamba at paglilingkod sa inyo. Walang dapat mapapurihan, maitaas, kundi ikaw lamang. Maraming pong salamat sa inyong lahat ng papuri. Pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Isus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Maroon po kayong umupo.